Magandang araw Pilipinas, isang nakakagimbal na balita ang bumulaga sa ating lahat ngayong araw. President Ferdinand Cuting Jr. at First Lady Lizata Max nasasangkot sa isang controversial na issue. Ayon sa mga ulat, isang malaking eskandalo ang sumambulat na naglalaman ng mga umano'y itinatagong baho ng mag-asawa. Sa gitna ng kanilang pamumuno, isang matinding akusasyon ang naglalantad sa umano'y mga anomalya at katiwalian na kinakasangkutan ng mag-asawang Marcos. Ilang mga dokumento at testigo ang lumantad, nagdedetalye ng mga iligal na gawain at hindi maipaliwanag na kayamanan. Ayon sa mga naglabasang impormasyon, nagulat ang imbestigasyon mula sa mga hindi maipaliwanag na transaksyon at mga ari-ari ang kanilang tinatamasa. Kasalukuyang nagsasagawa ng malalimang imbestigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Patuloy ang pagtutok ng buong bansa sa usaping ito, umaasang mabibigyan ng linaw at hustisya ang mga isyong bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Samantala nananawagan naman ang publiko ng transparency at accountability mula sa mga lider ng ating bansa. Magbabalik kami sa iba pang mga balita makalipas ang ilang sandali. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. July 20th sa Vancouver. Ayan, bonggang-bongga ang kanilang maisog event. Yes, good afternoon kay Vida Visitasyon, kay Joe Pau Gasol, thank you, Minda Diaz, si Rebel Sun, si Sal Kigochi na always there, Palangga, Crazy Brooks, okay, at marami pang iba. Kumusta mga eksena? Si Ma'am Parvina from Japan. See you soon. I hope Palangga. So, okay. Tuloy natin mga chika. Boom, boom. Paki-share natin. So, mainit pa rin mainit. Siguro Diablo pa rin. Patuloy pa rin na nagpapalaganap ng kajayupan ang mga Diablo sa ating bansa. Alright? Commercial daw muna, sabi ni Pinoy Tolls, Jung. Si Jung, naalala niyo yun? Ang kasabwat ni Liza sa, yun ang statement ni Liza Tanas doon kay Michael Ma. Okay, pag-usapan natin yung mga eksena ni Liza Tanas. Ngayon mga kababayan, syempre mainit ang mga usapin at mainit ang impyerno. Okay, mainit ang impyerno dahil lalo na kung ang mga diablo ay ang gobyerno. O di ba, magka-rhyme. Mainit ang impyerno kung ang mga diablo ay gobyerno. Katulad ni Bangag at ni Liza Tanas. So mga kababayan, recent kahapon dyan sa Pilipinas, ay mayroong nahuli na tingnan natin, nahuling 7 suspect na kung saan nagbibenta ng mga posisyon o promotion diyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Okay. Nasabat, ayon sa NBI, which is nasa balita, itong 7 kalalakihan na nagbibenta ng pwesto para linisin daw ang hanay ng gobyerno kung saan linisin nila lahat ng appointees na galing sa Pangulong Duterte nung kanyang panahon. Ayon dito sa sa 7 nasa kote ay kasabwat nila si Liza Tanas. Okay? Mga kababayan, gustong linisin ang gobyerno. Actually, hindi linisin ang tamang term. Lalong padugyutin, padumihan. Kasi ang ilalagay nila, kung ito ay may katotohanan, ang statement nitong 7 nasakote ng NBI ay talaga naman, mga kababayan, dapat managot ito si Liza Tanas. So, isa-isahin natin ang mga eksena. Diba? Itong si Liza, dinadawit yung kanyang pangalan ng 7 nahuli na ang isa doon, yung JV ang pangalan, ay
for 20 years na ginagawa itong pagbibenta ng mga posisyon sa gobyerno o yung mga extortion at kung ano na pang mga kaso. So kung natatandaan ninyo, mga kababayan, may pattern kung bakit kailangan maniwala ng taong bayan na si Liza Ahas Tanas ay talagang sangkot sa lahat. Imagine, nung last year, balikan lang natin, nung January, di ba? Nung nag-release siya ng statement dahil siya daw ay dinadamay o dinadawit ng kanyang pangalan sa pag-a-appoint doon sa ISAF. Remember that? Yun yung pinakauna na statement ni Liza Tanas. But actually, bago siya nag-statement, meron na tayong mga expose back in 2022 na si Liza talaga ang nagpapatanggal at nag-a-appoint ng mga appointees ni Bangag. Malinaw doon sa interview niya kay Taberna. Okay? At ipinarinig kong boses ni boses ni Liza na nag-I love you siya kay Tuning. Sige, tignan natin kung nandito pa yung I love you niya. Tignan natin kung nandito pa yung I love you niya. Paki-check nga dyan. I hope nandito yung kanyang I love you, no? Oh, ito here. Okay, balikan natin. Mga kababayan, bibilang ako ng 1, 2, 3, sabay-sabay natin pakikinggan. So, binabalik ko lang kayo sa mga, Lisa Tuning. Ayan, meron dyan sa audio. So anyway, binabalikan ko lang kayo dun sa kanyang interview kay Taberna, okay, na mismo dun sa audio na yon, sa pag-audio na sinend niya kay Taberna na sinabi niya na totally out na si Attorney Vic Rodriguez para ibalita ni Taberna sa kanyang platform, Chika Boom Boom, kasi si Liza mismo, ang Satanas na yan, ang nagsabi. Are you ready? Okay, ready na ba kayo mga palaga? Okay, hanapin lang natin. Alright, so ito muna. 1, 2, 3, Liza Tanas, action. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to. Then bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls, I'll send it to you, but don't say it from me, I'll give you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. Okay, di ba? Okay, so narinig nyo yan. Marami na tayong balita tungkol dyan. Na itong Liza Tanas na to ay sangkot talaga at siya talagang nagpapatakbo at nagpapatanggal kung sino ang gusto niyang tanggalin. Alright? So, yung interview na yon. At ano pa ba yung mga ginawa niya dito? Okay? Balikan lang natin. Titignan ko yung article dito, ha? Okay, nung March 13 this year, 2024, merong 3 kalalakihan na nahuli din ng CIDG na kung saan ay idinawit rin ang pangalan ni Liza Tanas na siya ang nag-uutos dito sa mga taong mga nahuli na to, okay, para magbenta ng posisyon sa mga gustong umupo at papalitan ang Duterte's appointees. 'Di ba? So that this year, March ay merong nakasakote na si Liza Tanas nga ay sangkot at ito'y mga naaresto noon sa Pasay City. At sinasabi nila na talagang sila ay kasabwat ni Liza at sila ay talagang inatasan na mangikil. Yun ang kinuwento nila sa PNP at sa CIDG. Alright? Sinabi pa nga dito, ito yung mga nahuli. Okay, remember, yung mga nahuli ay kinilalang, ang pangalan ay Isko, alias Isko. Hindi naman si Isko Moreno ito, di ba? At yung isa pa ay ang pangalan ay si Joselito at si German o Herman.
na nahuli nila dun sa entrapment na yon sa dito sa Blue Bay Walk, Metropolitan Park Building, Diosdado Macapagal Boulevard. So dito sa mga ano na to mga palangga, mga nasa kote ng CIDG, ng PNP, tinitingnan dito, ayon dito sa report, nagsimula yung operasyon nila nung may magreklamo na biktima laban dito kay Isko na ito, alias Isko, na nangakong protektahan ang kanyang emission testing and medical business sa Land Transportation Office kapalit ng 5 milyon. Ito daw ay may basbas ni Liza Tanas. Alright? So ngayon mga kababayan, okay, anong tawag dyan? Pagnanakaw, extortion, ang dami-daming pwedeng ikaso dyan. Ang question ko sa inyo, now 7 ang nahuli at dinadamay. I think yung binanggit na pangalan or nahuli dun sa nung March ay konektado dito sa 7 nahuli. Ngayon mga palangga. Pero eto, bakit sa kabila ng pagkakasangkot ng Ginayupa na Liza Tanas, pinuno ng mga extractor sa Turkey, di ba? Bakit walang ginagawa ang Jutang Ginemes na mga NBI, CIDG, at kung ang Senado, ang mga inutil? Bakit wala silang ginagawa? Kasi mga kababayan, ano ba ang protocol o procedure kapag may mga nahuhuling mga kriminal o mga nasangkot sa mga krimen? Diba? Once na kunyari, sinabi nung 7 nahuli, siguro kung sinabi ng 7 nahuli ng NBI, o sino kasabwat mo? Si Maharlika. O siguro mabilis pa sa 4:00 ang mga yawa para ipatawag ako, ipaimbestigahan ako, di ba? Kasi hindi maglalakas ang loob ng mga nahuling yan na babanggitin ang pangalan ni Liza Tanas. Hindi maglalakas malangga ang loob ng mga yan na magdadawit ng walang kinalaman na First Lady na kunyari siya ay bukod tangi, pure, pristine at gumagawa ng tama sa Pilipinas. Hindi po maglalakas ang loob ng mga yan. Kahit sino sa inyo, hindi kayo mag-name drop na si Liza Tanas ay kasabwat ninyo kung hindi totoo yan. But again, syempre, iba-brush off yan o kakalimutan yan o i-ignore yan ng mismo ng NBI, ng CIDG at ng Senado o Kongreso. Nakita nyo naman mga kababayan, mag-backward muna tayo. Dito sa PIDEA Leaks na kung saan malinaw pa sa sikat ng araw na mayroong CCTV na binanggit din si Liza Tanas at si James Humar na sila ay mga sangkot. Okay, sila ang nag-utos doon kay Picoy para alukin si Agent Morales na magpaareglo na lang o magpabayad na lang. Kasi kung hindi, ipapagurgur siya o pwede siyang maatake na lang sa puso. Remember that. So ano ang ginagawa ng Senado, ng NBI, lahat, mga kababayan? Ano ang tamang procedure? Of course, i-document nyo yan, documentation letter or whatever you call it. Anyway, mga kababayan, yun ang tamang proseso, alam niya ng mga polis. Diba? Then, hihingi ka ngayon, maghahanap ka ngayon ng evidence. Although sinabi ng NBI na nakuha daw nila yung mga gadget at ipo-forensic chuchu bells, di ba? Titignan yung mga ebidensyang nakuha kung magko-corroborate dun sa statement ng mga nahuli. Baka mamaya, nandoon nga yung mga usapan nila Liza, baka may audio pa. Di ba? So, failure ng mga inutil na gobyernong ito, what do you expect? Di ba? Para i-verify kung may iimbestigahan kung talagang merong katotohanan ang sinasabi ng mga nahuli na si Liza ang nag-uutos sa kanila para tanggalin yung mga Duterte appointees, then magpapalit sila ng mga taong hiningan nila ng pera. Alright? Kasi based sa aking informante, allegedly, yung isang naka-cover doon, okay? Yung isang naka-cover doon ay pamangkin ni Lucas Bersamin. Hindi lang natin makilala kasi
kapag ganun ang mga nahuli, tinatakpan, pero kapag ordinaryong nagawat lang ng tinapay, talagang talagang nakabilad yung mukha ng mga kawawang nangawat lang ng tinapay, 'di ba? Dahil sa kagutuman, dahil sa kadyutahan ng gobyernong ito. Pero itong mga nahuling sinasabi na si Lisa daw ang kasabwat nila o nag-utos sa kanila o ginagamit ay nakatakip, 'di ba? So paano natin makikita yung mga itsura nila kung talagang ito ba ay pamangkin ni Lucas Bersamin? Yan ang isa sa mga inulat ko sa inyo last year na according to our puting ahas, according to our source, na yung pamangkin ni Bersamin dyan sa executive sa Office of the Executive Secretary, mga kababayan, ay naniningil ng bribe o nag-extort dito sa kapalit ng mga posisyon. 'Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Paano malalaman ng taong bayan kung si Lisa Tanas ba talaga ang nag-utos? 'Di ba? Sa side ng mga nahuli at para malinaw din ang pangalan ng hinayupak na babaeng yan, kung talaga ba siya yung involved, dapat patas yung investigation. I-verify yung statement na nagsabi na kasabwat nila ni Lisa. Then, i-interrogate si Lisa Tanas. Well, what do you expect? Si Bato at si Jinggoy na mga putian ang mga itlog. Si Escudero, lahat ng mga ginayupak na yan, na mga maliliit ang mga itlog na kasilaki ng butiki. Di ba? Hindi nga may patawag si Lisa. Paano ngayon malalaman ng bayan o ma-clear ni Lisa Tanas ang kanyang pangalan kung lagi na lang i-ignore ng mga yawang ito? Sabi ko nga, kung ordinaryong tao, kapag sinabi niyang, sinong kasama mong gumurgor? Kunyari, binanggit, si Marlica ang nag-utos nito. I-ignore ba ng ng kinauukulan? Dahil what? Dahil ako'y vlogger, wag na natin anuin si Maharlika kasi siga yan eh. Ganyan, nakakatakot yan. Ganyan ba ang tama? Kapag ang mga kapulisan, ganyan ba ang approach? Wherever you are, kahit saang mundo kang lupalop, di ba dapat pakikinggan mo kung anong sinasabi nitong mga nahuli? Sino yung mga accomplices nila? Kaya nga sabi ko, kung siguro binanggit si Maharlika at yung third floor, di ba? Kunyari, ang niyan, ang kasabwat niyan, kunyari hinuli yung tatlo. Kasi sir, ang kasabwat namin dito si Maharlika, si third floor studio, subscribe nyo na lang yan. Si Marlon at saka si Pamela, yung tatlong yan. Baka mabilis pa sa 4:00, susugin kami ng mga hinayupak na yan. Pero dahil si Lisa Tanas, walang interrogation. Diba? So dapat, ang masasabi ko lang dito is yung realidad. Alam natin na hindi ito gagawin ng buwaka ng inang NBI, CIDG, Senado, na hindi nila ipapatawag si Lisa Tanas sa kabila ng napakaraming sangkot niya. Okay? Sa kung ano-anong anomalya na mismo nga, balikan natin yung interview niya kay Taberna, na isang tawag lang daw niya sa Romania ay what? Pwede na siyang magpagorgor or whatever. So, ang dami nang ginawa ng hinayupak na babaeng ito. So, kung tama lang ang ginawa ng gobyerno, titignan nila, 'di ba, ang batas, kaya nga 'di ba nakapiring kasi walang tinitignan kung sino, kung presidente ka or high profile personality ka or pulubi ka, 'di ba? Kaya nga ganun tama ang pagtingin, patas na batas. Pero bakit sa kabila ng mga pag-mention ng pangalan ng hinayupak na babaeng ito, bakit patuloy pa rin na walang imik itong mga taong gobyerno? Kaya kasi mga kababayan, alam na natin, mga walang kwenta. 'Di ba? Ipapatawag yan. Ito daw si Lisa. Siyempre, i-interrogate mo yan. Iko-cross-examine.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!